Hello, this is your brother Mark. Good morning, good evening, good night. We have a Bible study for today about God's Word and about His message for today. My viewers and my subscribers in my YouTube channel and in my friends in Facebook. Shout out to all of you and God bless you all. We have a Bible study for today. Our lesson is about be work hard and or obedience to God, and we should follow God and follow the will of God, and by His words, Amen. Read our Bible, open our Bible in the book of Matthew chapter 13 verse 18 to 23. Sorry. Praise God. Thirteen to 18. (18 to 23). 18 to 23. English version. Hear ye therefore the parable of the sower. 19. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then come the wicked one and catch away that was sown on his heart. This is the which received seed by the wayside. 20. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and among joy receive it. 21. Yet he had not root in himself, but endured a while. When tribulations or persecution arise because of the word, by and by he is offended. 22. He also that received seed among the thorns is he had heard the word, and care of this world and deceitfulness and riches choke the word, and he become unfaithful. Yes, this one is like Judas Iscariot. He was become unfaithful because of this world, the deceitfulness of riches, money, and etc. But the last one is this, but it's very important than all. 23. But he that received seed into the good ground is he that hear the word and understand it, which also bear fruit and bring forth some 100-fold, some 60, some 30. Tagalog version, 18 to 25, Matthew. Pakinggan nga ninyo ang talinhaga tungkol sa maghahasik. 19. Kung ang sinaman ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya mapag-uunawa, ay pinaroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yung nahasik sa tabi ng daan. 20. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakinig ng salita ng Diyos at pagkadakay tinanggap ito ng buong galak. 21. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at nagdating ng
kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos ay pagdakay na natilisod siya. 22. At ang nasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umaalis sa salita. Yung nagiging walang bunga. Ito ay, example nito ay yung 22 ay yung katulad kay Judas Iscariote na itinago ang kanyang itinago ang kanyang talento o ang katotohanan o gift of God sa kanya dahil ang katotohanan ay si Kristo, ang Jesus o ang Diyos o ang salita ng Diyos ay tinago niya. Instead na ipangaral niya sa mga punong pari para hindi huliin ito at itago at patayin. Siya si Jesus. Amen. At sa 24 naman, ay 24 ba yun? Yeah. Ito naghasik. 23 na pala. At ang naghasik sa mabuting lupa ay siyang dumarating at nag-unawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga at ilang tigi sa ang daan at ilang lamput. Yeah. Ito ay pag sa physical, ganun. Pag masipag ka, magpapalain ka. Sa spiritual, ganun din. Pag masipag ka, magpapalain ka rin sa langit. Yun. Tapos dito rin sa lupa. Ganun yun. Kasi walang tamad na umaasenso. Liban na lang mga magnanakaw na, alam mo na, gumagawa ng kasamaan sa maling kaparaanan. Ay, gumagawa ng trabaho pero sa maling kaparaanan. Amen. Sabi nga, ang topic natin ay about sa salita ng Diyos, sa maging masipag at huwag maging tamad. Na mag-share at magtrabaho rin naman financially pero para sa community at sa pamilya at sa Panginoon. Para may maibigay ka rin sa simbahan, sa kanyang gawain at sa kapwa mo na naghihirap ng kailangan ng tulong financial sa gamot, pagkain, alam mo na yung mga may kapansanan. Hindi lang dapat sa loob ng church, dapat sa labas din ng church. Kasi para may pangaral ang kalooban ng Panginoon namin. Proverbs 10, dadako na tayo sa Proverbs 10 verse 4. Compare parallel of the talents ba? Yun. Yung hindi naman, yung sinasabi ko, yung naalala nyo ba sa parable of the talents? Di ba may tamad na tao na ayaw maglingkod at tinatago sa Diyos at ay tinatago ang katotohanan at tinatago ang blessing o kaya talento, pera, talento, lahat. Basta tinatago yung mga mabuti na dapat niyang gawin. Kundi kasamaan yung mga ginagawa niya, kaya niya tinatago yung katotohanan. Yun nga, sa Proverbs 10 muna tayo, mga kapatid. Open our Bible in the book of Proverbs, Old Testament ni Haring David or Solomon yata yun. Yeah, kasi si David at magkaiba, no? Pero iisa sila kasi nga galing sila sa isang lahi at pamilya. God bless. Tatay niya si David, si Solomon. Ito po ang parable of kailangan mo ng history. You know history kasi itong Bible without history, may history to.
Hindi lang salita ng Diyos ang nandito, history nandito. Kasi may pagkikipaglaban to, spiritual tsaka physical. Kung si Abraham, di ba, nakikipaglaban sila. Dahil sa salita ng Panginoon, pangako ng Diyos, kaya yun. Hanggang ngayon, meron pang history sa Israel. Kahit sa iba't ibang bansa, meron din. Kahit dito sa Canada, kahit sa Pilipinas, merong history din. Ito yung Proverbs 10 verse 4 or Kawikaan sa Tagalog. Pero Taglish tayo para maganda. Kasi mas maganda yung English tsaka Tagalog. 10 verse 4, English version. He become poor and dealt with slack hand, but the hand of the diligent make rich. Iba kasi yung to. Yun nga. English is very deep. Tong King James. He become poor that delight with a slack hand, but the hand of the diligent make rich. Yeah, in English version, that one. And Tagalog version, Proverbs 10 verse 4, siya'y naging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Yeah. Sabi niya, yung mahirap, kaya naghihirap siya ay tamad siya. Yun. Tamad siya sa katotohanan, tamad siya magtrabaho, for the God, tamad siya magtrabaho spiritually for preaching the gospel. Gaya ko, kung naging tamad ako ngayon, hindi ako makakapag-preach sa inyo ng katotohanan or word of God ngayon. Para lang may pangaral ang salita ng Diyos. Sa totoo lang, wala rin akong sahod dito eh. Pero nakakapagpangaral pa rin ako. Kasi hindi pera ang minamahal ko. Kundi ang minamahal ko ay ang salita ng Diyos at salita ng Panginoon salita ng Panginoon o salita ng Lord o kaya ang God. Minamahal ko ang Diyos kaya ako nakakapag-preach kahit wala akong sahod o sweldo. God bless everyone and preach. Kasi hindi nakabatay ang giving ko sa Diyos about sa pera lang. Nakabatay ang giving ko sa Diyos sa pagbibigay din dahil nararapat na ibigay ang niyang kalwalhatian. Kasi ginawa tayo hindi lang para sa mundong ito, pero para sa kanyang, dahil siya ay creator. Amen. God bless. Amen. Baruch Hashem, or blessed be the name of the Lord Adonai, Yeshua HaMashiach, or Jesus Christ our Lord in English. Amen. Or in Tagalog is Jesus. Matthew, that's what I talking about the talents. Yun nga yung sinasabi ko about the talents. Tamad yung pinakahuli dun. Isa na nga lang yung binigay sa kanya. Hindi niya pa ginamit. Isang pagliligtas, isang talento, isang gift, isang katotohanan, isang salvation yung binigay. Puro isa yun na gift. At isang pagmamahal yun binigay sa kanya, pero tinago niya. At isang isang pangarap yung binigay. Kasi katumbas nung talent, tsaka gift, tsaka katotohanan ay katumbas ng talent ay katotohanan. Hindi lang katotohanan, kundi maraming meaning yun. Paglilingkod at inggit sa lahat. Katumbas ng ng talent ay
pangarap, yun nga, pangarap natin sa buhay, ganun. Pangarap mong maglingkod sa Diyos, pangarap mong maging mayaman, spiritual, pati physical dito sa mundo, pati dun sa langit, ganun. Pero, yun nga, wag maging tamad, yun ang message for today, sabi ng Panginoon. Sa Matthew 25 verse 26, para validity, para maniwala kayo. Dahil sinabi ito ng Panginoon, sinulat niya sa Word of God. Matthew 25 verse 26. Salamat sa Panginoon at nabuksan ang aking spiritual eye and physical eye. Kasi kung bulag ako sa katotohanan at sa physical, hindi ako makapagbasa. At hindi ko rin, kahit makapagbasa man ako, hindi ko maiunawaan, pero nangunawaan ko dahil sa salita ng Panginoon at binuksan nga niya yung aking spiritual na mata. 25 to 26. Magpas na tayo, sorry. Nasa dyan na ako. Matthew dapat yun. Matthew chapter 25 verse 26. Ito na po ang last verse natin para sa validity lang po ng pagiging tamad. Ayaw ng Diyos ang pagiging tamad. 25 verse 26. English version. His Lord answered and said unto him, Thou, you wicked sloth servant, thou knewest that I reap where I sow not, and gather where I have not sowed. Yeah. Truly, God doesn't like lazy servant or lazy Christian or even lazy Jew. Or lazy believer, because God is mad to those lazy person, both spiritually and physically. Also in spiritually. This is spiritually. That's why I don't be a lazy person or servant of God. I preach to you so that I will become a hard worker person, not just hard worker person, but hard workers, obedient and loving servant of God. Amen. 26. Yeah, 25. Yeah, 26. Yeah, 26. Tagalog version, 26. Datapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, Ikaw na aliping masama at tamad na alaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko inasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinasabugan. Yeah. Don't be lazy to preach the gospel and to everything. That's the word. Don't be lazy. Everywhere you go, in the work, financially, in the work, don't be lazy. Second, in God's kingdom here on earth and here on earth, the church or the synagogue. If you are a Jew, you don't be a lazy person. If you are a Christian, don't be a lazy person to serve God and to preach the truth about the Bible or the Word of God, about Jesus Christ, the Word of God. Amen. Yeah, God bless everyone. Hopefully you understand my preaching today. But it's all about Jesus. Preaching about Jesus, the Messiah, or Yeshua, the Messiah of Israel, our Adonai, Lord God. His words, hopefully you understand it and apply it in your daily life so that you will become like the person here in the parable of the sower seed, the last guy who planted in the good soil, and then that tree and become tree and
more fruits, the tree or the plant or the word of God, more fruits and blessings to come to him, both spiritual and material. God bless. Amen. Uh, shout out to all of my special subscribers. SR Family Vlogs, JCS Coins Collectibles, 9885, Alofleda 6967, KD35 Vlog, Silver Dad Knows, Money Collector, Lakbay ni Kikay, Dong Pasio Vlogs, and to my wife Sailani Kawili Gamayon, her so-called life. Special shout out to Angela Faith Omana, Yahweh and the Torah, Nova Sivet, Silver Dragons, Man Plus River, Jason Kauyaw, Sangkay Janjan, Ian Akda, Dekada TV, Scrapping Adventures, John Christopher Robles, and special shout out to Lapid Judaism, Trucks NYC Diamond and Jewelry, special shout out to Boss Toyo, and special shout out to SSC or Silver Stalker Cracker. Bye, Shalom, and happy Sabbath day or Sabbath. God bless. Bye.